clank. Tumama ang dulo ng pala sa isang bagay na matigas. Isang tunog na bumasag sa kabinging katahimikan ng sementeryo. Bilisan mo, Lira, bago pa may makakita sa atin. Ang boses ni Kuya Marco ay mahina, pero madiin. Puno ng pagmamadali na hindi alintana ang panginginig ng mga kamay ko. Bawat paghukay, bawat pag-angat ng lupa, ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng natunaw na kandila mula sa mga kalapit na puntod ay dumidikit sa aking lalamunan. Pawis, malamig na pawis ang tumutulo sa aking noo, sa aking likod. Hindi dahil sa pagod, dahil sa takot, dahil sa kasalanang ginagawa namin. Ito ang kabayaran. Bulong ko sa sarili. Paulit-ulit. Para sa lahat ng sakripisyo ni Kuya. Utang na loob. Ito ang bayad. Ngunit habang palalim ng palalim ang hukay, palakas ng palakas ang bulong sa loob ng isip ko na nagsasabing walang halaga ng utang ang makakapantay sa kalapastanganang ito. Ayan na. Halos pabulong na sabi ni Marco. Sa ilalim ng manipis na sikat ng buwan, nakita namin ang balangkas ng isang lumang kabaong na gawa sa kahoy. Itim na ito at marupok, tila isang maling hawak lang ay magiging alabok. Ang mga kuliglig sa paligid, na kanina lang ay kay ingay, biglang tumahimik. Tanging ang paghinga naming dalawa ang maririnig. Patawarin niyo po kami. Halos hindi na marinig na usal ko habang pinipilit ni Kuya na buksan ang takip. Kung sino man po kayo, patawad po. Isang maingay na langit-ngit at bumukas ito. Sa loob, sa gitna ng mga butong kulay kape at halos inaagnas na, may isang bagay na kumikinang. Isang kwintas, gawa sa tila lumang ginto. At sa gitna nito, isang batong pula. Hindi ito kumikinang na parang diamante. Ito'y kumikinang na parang isang patak ng sariwang dugo na hindi natutuyo, na nahuli sa loob ng salamin. Iyon ang agimat ng ninuno. Bago pa man ako makapagsalita, inabot na ni Marco ang kanyang kamay. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa pananabik. At sa sandaling dumampi ang dulo ng kanyang daliri sa malamig na metal ng agimat. Isang bugso ng napakalamig na hangin ang humampas sa amin. Hindi ito ordinaryong hangin. May bigat ito, may dalang kilabot. Ang kandilang nagsisilbi naming ilaw ay biglang namatay. Minamamanikininidam ko ni Yamamamatay at nilamon kami ng ganap na kadiliman. Kuya, sigaw ko. Ang takot ay tuluyan ng umakyat sa aking lalamunan. Walang sumasagot. Ang tanging narinig ko ay isang kaluskos at pagkatapos, ang tunog ng pagsara ng takip ng kabaong. Nanginig ako. Kinapa ang posporo sa aking bulsa. Isang palito, dalawa. Sa pangatlo, ito'y sumindi. Sa munting liwanag nito, nakita ko si Kuya Marco. Nakatayo. Nakasuot na sa leeg niya ang kwintas. Ang pulang bato ay tila may sariling liwanag. Bahagyang nag-aalab sa kanyang dibdib. Ang mga kuliglig ay muling nagsimulang humuni. Ang hangin ay bumalik sa normal. Tila ba walang nangyari. Pero may nagbago. Tara na, sabi ni Marco. Ang boses niya, kalmado. Masyadong kalmado. Tumangulang ako, hindi makapagsalita. Nagsimula na kaming maglakad palayo sa nilapastangan naming libingan. Ngunit bago kami tuluyang makalayo, bigla siyang huminto. Humarap siya hindi sa akin, kundi sa madilim na bahagi ng sementeryo
kung saan nagkukumpulan ang mga anino ng malalaking puno ng akasya. Lira, bakit? Kuya? Hindi siya lumingon sa akin. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa kadiliman. May iba pa ba tayong kasama? Tumingin ako sa direksyong tinitingnan niya. Wala akong makita kundi ang mga puntod na tahimik na nakabantay sa gabi. Wala akong marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ihip ng hangin na ngayon ay parang isang bulong na hindi niya maintindihan. Lumipas ang 3 araw. 3 araw ng katahimikan na mas maingay pa sa anumang sigaw. Pinilit kong isipin na guni-guni ko lang ang lahat. Na ang takot lang sa sementeryo ang naglalaro sa isip ko. Pero sa 3 araw, nagbago ang lahat. Dumating si Kuya Marco mula sa kung saan. Isang nanggiti sa kanyang labi na matagal ko nang hindi nakikita. Isang nanggiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa ibabaw ng aming maliit na lamesa, naglapag siya ng isang makapal na sobre. Problema, solved, sabi niya, at binuksan ito. Isang bungkus ng pera, libu-libong piso, sapat para bayaran ang lahat ng utang niya. Sapat para sa amin, para makapagsimula ulit. Kuya, saan galing to? Nanginginig kong tanong. Ang agimat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang kumikislap sa ilalim ng ilaw ng aming bumbilya. Nanalo ako. Mabilis niyang sagot. Sa pustahan, wag mo nang alalahanin. Ang importante, tapos na ang problema. May parte sa akin na gustong maniwala. Isang parte na desperadong kumapit sa kasinungalingan na iyon. Pero habang yakap-yakap ko siya, naramdaman ko ang lamig ng metal ng kwintas sa aking pisngi. At ang lahat ng takot ay bumalik. Sa parehong araw na iyon, nagsimulang umubo si nanay. Sa simula, isa lang itong tuyong ubo. Mahina. Madaling balewalain. Ngunit kinagabihan, habang pinapakain ko siya ng lugaw, napansin ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kakaunting subo lang ay napapagod na siya at ang kanyang hininga ay mababaw. Okay lang ako anak, sabi niya, pero ang boses niya ay walang lakas. Pagod lang siguro. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig. Kasing lamig ng hangin sa sementeryo noong gabing iyon. Lira, nag-overreact ka lang, sabi ni Kuya Marco nang sabihin ko sa kanya ang pag-aalala ko. Abala siya sa pagbibilang ng pera. Matanda na si nanay, natural lang na manghina. May kung anong kirot sa sinabi niya. Isang kawalan ng pakialam na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang bawat ubo ni nanay mula sa kabilang kwarto ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. At sa gitna ng katahimikan, may narinig akong ibang tunog. Isang kalansing. Nagmumula ito sa kwarto ni Kuya. Hindi ito tunog ng mga bagong barya. Ito'y tunog ng mga lumang pera. Mabibigat na piraso ng metal na nagkikiskisan. Mahina, pero tuloy-tuloy. Paulit-ulit. Dahan-dahan akong bumangon. Maingat ang bawat hakbang para hindi lumikha ng ingay. Sumilip ako sa siwang ng pinto ng kwarto niya. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Nakatalikod sa akin. Hawak niya ang agimat. Pinagmamasdan ito sa dilim. Ang pulang bato ay mas matingkad ngayon. Isang maliit na baga na nagliliwanag at habang tinititigan niya ito, nagsasalita siya, mag-isa. Bulong lang, halos hindi ko marinig. Pero naintindihan ko ang mga huling salita, mga salitang sinabi niya sa kwintas.
Kaunti pa. Huminto siya at isang tuyong ubo mula sa kwarto ni nanay ang sumagot sa katahimian. Napasinghap si kuya at sa boses na puno ng pagnanasa at pagkainip, muli siyang bumulong sa agimat. Kulang pa. Kinabukasan, hindi na nagising si nanay. Natagpuan ko siyang nakahiga sa kanyang kama. Payapa ang muka na para bang nananaginip lang. Ngunit nang hawakan ko ang kanyang kamay, ang lamig nito ay kumpirmasyon ng katotohanang ayaw tanggapin ng aking isip. Wala na siya. Ang huling sinag ng aming tahanan ay tuluyan nang namatay. Ang burol ay nakakabingi. Puno ng mga bulong ng dasal, ng mga hikbi ng mga kamag-anak at ng amoy ng sampagwita at ilang-ilang na nakapalibot sa puting kabaong. Ang lahat ng tunog at amoy na iyon ay tila hindi tumatagos sa espasyong kinalalagyan ni Kuya Marco. Nandoon lang siya, nakaupo sa isang sulok, tahimik. Nakatitig sa litrato ni nanay na nasa ibabaw ng kabaong, pero ang mga mata niya ay blanko, walang emosyon. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Tila isa siyang estranghero na napadaan lang, hindi isang anak na nawalan ng ina. Sa ikatlong gabi ng burol, hindi ko na natiis. Nilapitan ko siya habang kaunti na lang ang mga tao. Hindi ka man lang ba nalulungkot kung kuya? Nanginginig kong tanong. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya malamig. Lahat tayo ay mamamatay, Lira. Ganoon talaga ang buhay. Isang sampal. Parang isang sampal ang mga salita niya. Ganoon lang. Matapos ang lahat ng ginawa niya para sa atin. Tumayo siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang iritasyon sa kanyang mukha. Ano bang gusto mong gawin ko? Magwala, umiyak. Hindi na maibabalik ng iyak si nanay. Pero hindi normal to. Halos pasigaw kong sabi habang itinuturo ang agimat na nakasilip mula sa kwelyo ng kanyang damit. Simula nang suotin mo yan. Huwag mong sisimulan, Lira. Putol niya sa akin. Ang boses ay bakal. Nagluluksa ka lang. Nag-o-overreact ka. Huwag mong idamay ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Tinalikuran niya ako at iniwang nakatayo doon, nanginginig sa galit at takot. Bumalik ako sa harap ng altar, sa tabi ng kabaong ni nanay. Napansin kong medyo tumagilid ang kanyang picture frame. Sa isang kilos na hindi ko na pinag-isipan, inayos ko ito. Isang maliit na ugali na dati kong ginagawa tuwing umaga. Sa sandaling iyon, bumuhos ang lahat ng luhang pinipigilan ko. Nang gabing iyon, sinimulan namin ang pasiyam. Ang unang gabi ng 9 na araw na pagdarasal para sa kaluluwa ni nanay. Kami-kami na lang. Ang mga bisita'y umuwi na. Tanging ang tunog ng aming pagrorosaryo ang pumupuno sa sala. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan habang dinarasal namin ang mga salita. May narinig akong mahinang kaluskosa. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mula ito sa lumang radyo sa may aparador. Ang radyo na matagal nang hindi sinasaksak sa kuryente. Isang mahinang static na tila naghahanap ng signal sa gitna ng kawalan. Napahinto ako. Napatingin si Kuya Marco. At mula sa static, isang boses. Halos hangin lang. Isang bulong na parang nanggagaling sa napakalayong lugar. Elena. Nanlaki ang mga mata ko. Elena. Iyon ang pangalan ni nanay. Elena. Mas malinaw ngayon. Isang boses ng babae.
Mahina at puno ng paghihirap. Ang radyo ay nananatiling patay at hindi nakasaksak. Pero ang boses, tumatagos ito sa silid, malamig at malagim. Napatingin ako kay Kuya Marco. Nakatitig siya sa radyo. Walang takot sa kanyang muka, bagkus may ngiti. Isang maliit, halos hindi mahahalata at nakakakilabot ng ngiti. Natapos ang pasiyam. Ngunit ang mga bulong sa radyo, hindi natapos. Minsan, pangalan ni nanay ang tinatawag nito. Minsan, ang sa akin naman. Laging mahina, laging nasa bingit lang ng pandinig, sapat lang para iparamdam sa iyong hindi ka nag-iisa. At hindi ka na muling mag-iisa. Ang bahay na dating kanlungan ay naging isang malaking hawla. Si Kuya Marco ang bantay. Hindi na siya halos lumalabas. Nandoon lang siya nakaupo sa dilim, pinapakiramdaman ang bawat galaw ko. Ang agimat sa kanyang dibdib, laging nakabantay ang pula nitong bato. Mas matingkad pa. Parang isang mata na hindi pumipikit. 15 araw matapos mamatay si nanay. Hindi ko na kaya. Kailangan kong malaman. Kailangan ko ng sagot na hindi kayang ibigay ng takot ko. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ko. Aling Sela. Ang matandang kapitbahay namin na mas matanda pa sa mga puno ng nara sa plaza. Sabi nila marami siyang alam. Mga kwentong hindi nakasulat sa libro. Natagpuan ko siya sa kanyang veranda. Dahan-dahang ginigiling ang butil ng kape sa isang lumang gilingan. Ang tunog niyon at ang amoy ng kape barako ay tila isang maliit na isla ng normalidad sa gitna ng aking magulong mundo. Aling Sela, tumingala siya at ang mga ngiti sa gilid ng kanyang mga mata ay bahagyang lumitaw. O Lira, Ija, halika. Maupo ka! Naupo ako sa isang silyang yantok na lumalangit-ngit. Sa simula, hindi ako makapagsalita. Paano ko sisimulan? Paano ko sasabihin na ang kapatid ko ay nagnakaw mula sa patay? At ngayon, ang aming bahay ay minumulto. Ngunit nang makita niya ang panginginig ng aking mga kamay, ang takot sa aking mga mata, nawala ang ngiti niya. Pinalitan ito ng malalim na pag-unawa. Magsalita ka, Ija. Ano ang gumugulo sa iyo? At doon, bumuhos ang lahat. Ikinuwento ko ang utang ni Kuya, ang paghuhukay sa sementeryo, ang kwintas, ang biglaang pagkamatay ni nanay, ang boses sa radyo. Habang nagsasalita ako, nanatili siyang tahimik. Ngunit nang ilarawan ko ang agimat, ang lumang ginto at ang batong pula na parang patak ng dugo, napahinto siya sa paggiling. Binitawan niya ang hawakan. Ang mga mata niya ay nanlaki sa isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Takot. Tila biglang lumamig ang simoy ng hangin sa beranda. Agimat ng ninuno, bulong niya. Ang boses ay naging basag. Diyos ko bata, bakit ninyo pinakialaman? Ano po ba yun, Aling Sela? Sabi ni Kuya pampasuwerte daw po. Umiling siya isang mabagal at malungkot na pag-iling. Hindi iyan biyaya, Ija. Isa iyang paniningil, isang sumpa. Hindi iyan nagbibigay ng suwerte. Kumukuha ito. Hinihigop nito ang buhay ng mga mahal sa dugo ng may suot at ipinapalit sa pansamantalang yaman. Ang bawat salita niya ay isang suntok sa aking sikmura. Ang lahat ng aking kinatatakutan, totoo pala. 40 araw, Lira. Pagpapatuloy niya, ang boses ay madiin. Iyon ang bilang ng araw na gumagala ang kaluluwa ng isang pumanaw bago tuluyang umakyat.
Sa loob ng panahong iyon, bukas ang pinto. Isang pinto na kailangan ninyong gamitin para isauli ang agimat. Kapag lumagpas ang ika-40 araw ng kamatayan ng iyong ina, ang pintong iyon ay magsasara at ang kaluluwa ng kuya mo hindi na kailanman magiging sa kanya. 40 araw. 15 na ang nakalipas. Mayroon na lang kaming 25 araw. Nanginginig na ako. Inabot niya ang isang tasang porselana at naglagay ng mainit na kape. Inilagay niya ito sa nanginginig kong mga kamay. Ang init niyon ay hindi sapat para pawiin ang lamig sa loob ko. Paano po namin ito ibabalik? Kailangan niyong magsagawa ng ritual, ang pagsasauli. Pero hindi ito simple. Kailangan niyong tawagin ang pangalan ng nagmamay-ari niyan, ang ninunong pinagmulan ng sumpang iyan. At hindi lang basta pangalan, tumingin siya sa malayo na para bang may tinitingnang nakaraan. Hanapin mo ang kwento sa likod ng pangalan, Lira, dahil ang pagtawag sa maling pangalan ay mas masahol pa kaysa sa hindi pagtawag. Umuwi akong gulong-gulo ang isip. Kwento sa likod ng pangalan. Kaninong pangalan? Paano? Habang naglalakad ako sa aming eskinita, ang mga salita ni Aling Sela ay umuulit-ulit sa aking isip. Isang orasan na nagbibilang pababa. Pagdating ko sa tapat ng aming gate, may isang taong nakatayo doon, naghihintay sa ilalim ng ilaw poste. Si Leo. Ang dati kong nobyo. Ang lalaking sinubukan kong kalimutan. Lira, sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala na hindi ko inaasahan. Pasensya na, pero nag-aalala ako sa iyo at kay Marco. Tumingin siya sa bintana ng aming bahay kung saan isang anino ang nakatayo, nakatingin sa amin. May kakaiba sa kanya. 40 araw. Ang mga salita ni Aling Sela ay tila isang ihip ng hangin, malamig at puno ng babala. 21 araw, ipinaliwanag ko kay Leo ang lahat. Ang bawat detalye. Mula sa babala ni Aling Sela hanggang sa 40 araw na deadline na ngayon ay parang isang bombang may orasan. Sa buong pagkukwento ko, hindi siya nagsalita. Nakikinig lang siya, ang mukha hindi yamang mga ay bagoy ay isang maskara ng pag-aalala at hindi makapaniwalang pagtataka. Kailangan nating mahanap ang pangalan. Sabi ko, ang boses ay desperado. Ang kwento sa likod nito, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang mga lumang gamit, sabi ni Leo. Tila biglang nagkaroon ng ideya. Ang mga gamit ng mga ninuno nyo. Kung mayroon mang kasulatan o kahit anong record, siguradong nandoon yun. Itinuro niya ang pinto sa ilalim ng aming hagdanan. Ang pinto ng bodega. Isang lugar na mula pagkabata ay ipinagbawal sa amin. Isang lugar na puno ng alikabok, gugamba at mga alaala na matagal nang ibinaon. Tara, sabi niya. Isang salita lang, pero sapat na para bigyan ako ng lakas ng loob. Pagbukas namin ng pinto, isang amoy ang sumalubong sa amin. Amoy ng alikabok, ng lumang papel, at ng panahong huminto sa pag-ikot. Gamit ang flashlight ng cellphone ni Leo, tinahak namin ang dilim. Mga lumang silya na natatakpan ng puting kumot, parang mga multo na nakaupo, mga aparador na sarado, at mga baul na gawa sa maitim na kahoy. Lira, napalingon ako. Nakatayo sa may pintuan si Kuya Marco. Hindi namin narinig ang pagdating niya. Basta na lang siyang sumulpot doon. Isang madilim na silweta laban sa liwanag ng sala.
Ang anino niya sa sahig, tila mas mahaba kaysa sa dapat. "Anong ginagawa ninyo dito?" tanong niya. Ang boses kalmado, ngunit may lamig sa ilalim nito na nagpatindig ng aking mga balahibo. "Huwag ninyong gambalain ang mga gamit ng mga pumanaw. Naghahanap lang kami ng lumang litrato, kuya," palusot ni Leo, humarang sa pagitan namin ni Marco. Ngumiti si kuya, isang ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. "Litrato? O baka naman may iba kayong hinahanap?" Naglakad siya palapit. Bawat hakbang niya ay mabigat. Ang pulang bato sa kanyang dibdib ay tila isang matang nakatitig sa amin sa dilim. Pakiramdam ko ay nauubusan kami ng hangin. "Umalis na kayo dito," sabi niya. "Walang makakatulong sa inyo dito." Habang nakikipag-usap siya kay Leo, ang mga mata ko'y ligaw na naghahanap, at sa likod ng isang lumang aparador, may nakita ako. Isang maliit na baul na kahoy, mas maliit kaysa sa iba. May nakaukit dito, isang simbolo na pamilyar, ang parehong simbolo na nasa agimat. Sinamantala ko ang pagkakataon. Habang nakatalikod siya, dahan-dahan akong lumapit sa baul. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang kinakalawang na trangka. Sa loob, walang ginto o alahas. Isang bagay lang, isang libro. Nakabalot sa maitim at nanunuyong katad. Nang buhatin ko ito, naramdaman ko ang pagkalas ng mga piraso ng pabalat nito sa aking mga daliri. Dahan-dahan ko itong binuklat. Ang mga pahina ay kulay dilaw, dilaw at marupok. Ang mga salita, hindi ko maintindihan. Ang iba ay nakasulat sa lumang Espanyol. Ang iba naman ay mga simbolo na ngayon ko lang nakita. Baybayin, ang sulat ng aming mga ninuno. Ito na yon. Bago pa man ako makahinga, ang boses ni Kuya Marco ay pumunit sa katahimikan. "Ano ang hawak mo?" Hindi na ito kalmado. Matalas, malamig. Puno ng isang awtoridad na hindi nanggagaling sa kanya. Agad kong itinago ang libro sa aking likuran. Isang kilos na puno ng pagkakasala. Ang mga mata ni Marco ay hindi na nakatingin kay Leo. Nakapako na ang mga ito sa akin. At sa dibdib niya, ang agimat. Kumislap ito, isang mabilis ngunit matinding pulso ng pulang liwanag. Parang isang tibok ng puso na gawa sa apoy. Kasabay ng kislap na iyon, klag! Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bodega. Mula sa pinakamataas na estante, isang tore ng makakapal at mabibigat na libro ang biglang bumagsak. Diretso sa pwesto kung saan nakatayo si Leo kanina. "Leo!" Nagawa niyang tumalon pa atras sa huling sandali. Isang gulat na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Bumagsak ang mga libro sa sahig na parang mga bloking semento. Nagpakawala ng isang makapal na ulap ng alikabok na sumayaw sa sinag ng aming flashlight. Napatitig kami kay Kuya Marco. Hindi siya gumalaw. Ni hindi siya nagulat. Nakatayo lang siya roon. Hindi niya itinulak ang mga libro. Hindi na niya kailangan. Isang malamig na ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngisi na nagsasabing alam na niya. Alam na niya na hawak namin ang sikreto. 28 araw. Ang kwarto ko ang naging aming kuta, ang aming lungga. Ang lumang tala-arawan ay nakalatag sa sahig, napapalibutan ng mga lumang diksyonaryong Espanyol at ng laptop ni Leo na laging bukas sa Google. Araw at gabi, sinubukan naming buuin ang puzzle. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na pag-type ni Leo sa keyboard.
Ang kaluskos ng marupok na papel sa tuwing lilipat ako ng pahina at ang mabibigat naming paghinga. Bawat salitang naisasalin namin ay isang piraso ng isang napakalagim na larawan. Don Ignacio de la Cruz, basa ni Leo mula sa screen. Isang hasendero, malupit, sakim. Natagpuan namin ang pinagmulan ng lahat. Si Don Ignacio, ang ninuno namin, ang gumawa ng agimat. Hindi ito isang pamana, isa itong kontrata. Isang kasunduan na ginawa niya sa isang bagay na hindi na pinangalanan sa talaarawan. Isang bagay na nagbigay sa kanya ng kayamanan at kapangyarihan kapalit ng isang bagay na mas mahalaga. Isang utang ng dugo. Hindi ito magnanakaw ng buhay. Bulong ko habang binabasa ang isang bahagi na naisalin ko. Ito ay sasalinin. Isasalin nito ang lakas, ang sigla, ang hininga. Mula sa kadugo patungo sa may suot. Kaya pala, hindi lang namatay si nanay. Ang buhay niya ay ninakaw at ipinambayad sa utang ni Kuya Marco. Habang pinag-uusapan namin ang nakakikilabot na katotohanan iyon, isang tunog ang nagsimulang gumapang mula sa labas ng aking kwarto. Isang tunog na pamilyar, ngunit mali. Kumakanta si Kuya Marco, isang lumang kundiman. Ang paboritong kanta ni nanay na madalas niyang kantahin habang nagluluto. Ngunit ang pagkanta ni Kuya, wala sa tono. Mabagal, nakakakilabot, parang isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog ng isang masayang alaala hanggang sa ito'y maging isang bangungot. Napatigil kami ni Leo, nagkatinginan. Ang kantang yon na dati nagbibigay ng init sa aming tahanan ay ngayon isang banta. Isang paalala na nakikinig siya, na nagbabantay siya. Hindi na kami muling nagsalita. Sa mga sumunod na araw, sa pamamagitan na lang ng sulat o pabulong kami nag-usap. Naging anino kami sa sarili naming bahay. Gabi ng ika-30 araw. Pagod na ako. Gutom. Halos wala na akong pag-asa. Dahan-dahang pumasok si Leo sa kwarto. May dalang isang tasa ng instant noodles. Inilapag niya ito sa harap ko. Ang amoy ng mainit na sabaw, ang usok na pumapailan lang mula rito. Iyon ang pinakanormal na bagay na naramdaman ko sa loob ng maraming araw. Kinain namin ito sa katahimikan. Isang panandaliang kapayapaan sa gitna ng digmaan. Matapos kumain, bumalik ako sa talaarawan. At doon, sa isang pahina na halos mapunit na, nakita ko ito. Ang ritual. Ang pagsasauli ng loob. Nakasulat doon ang lahat ng kailangan. Ang mga sangkap, ang mga dasal. Ang pag-asa ay muling sumibol sa aking dibdib. Ngunit may isang kondisyon. Isang patakaran na nakasulat ng paulit-ulit. Kailangang bigkasin ang kanyang tunay na pangalan. Tunay na pangalan? Hindi ba't Ignacio na iyon? Habang sinusuri ko ang gilid ng pahina, may nakita akong karagdagang sulat. Iba ang tinta. Iba ang sulat kamay. Tila isinulat ng nanginginig at nagmamadali. Isang babala. Binasa ko ito ng malakas. Halos pabulong. Ang pangalan niya ay susi at sumpa. Bigkasin ng mali. At ang kaluluwa ay sa katawan mo'y titira. Sa labas ng pinto, ang pagkanta ni Marco ay biglang huminto. At napalitan ito ng isang mahinang tawa. Ika-33 araw, 10 araw na lang. Ang bawat pagpatak ng orasan ay parang isang yabag na papalapit. Hindi na tayo pwedeng maghintay, sabi ko kay Leo. Ang boses ko'y basag sa pagod at takot.
Kailangan nating gawin kahit ano. Kahit isang bagay lang para pahinain siya. Nagbabaka sakali kami. Isang desperadong pagsubok. Ayon sa mga lumang kwento, ang asin at banal na tubig ay kayang magtaboy ng masasamang espiritu. Hindi nito mapapatay ang sumpa, pero baka sakaling mabigyan kami nito ng kaunting panahon, kaunting hininga, hating gabi. Natagpuan namin si Kuya Marco na natutulog sa isang lumang silyang yantok sa aming bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga. Ang dibdib niya'y marahang tumataas baba. Ang agimat ay nakapatong doon, tila isang gagambang pula na nagbabantay sa kanyang pagtulog. Ito na ang pagkakataon. Si Leo ang may dala ng isang supot ng asin. Ako naman, isang maliit na botelya ng banal na tubig na nakuha ko mula sa simbahan noong linggo. Ang lamig ng hamog ng gabi ay dumadampi sa aming mga balat. Bago kami magsimula, hinawakan ni Leo ang aking kamay. Mahigpit. Ano man ang mangyari, bulong niya, magkasama tayo dito. Ang mga salitang iyon ang naging kalasag ko. Dahan-dahan. Maingat na hindi lumikha ng kahit anong ingay. Sinimulan ni Leo na bumuo ng isang bilog na gawa sa asin sa paligid ng natutulog na si Marco. Bawat butil na bumabagsak sa lupa ay parang isang sigaw sa katahimikan. Sumunod ako. Winisikan ko ng banal na tubig ang bilog na asin. Nang matapos kami, ang bilog ay kompleto. Nakatayo kami sa labas. Pinapanood ang kapatid ko na natutulog sa loob ng aming munting depensa. Huminga ako ng malalim. Ang pangalan. Kailangan kong sabihin ang pangalan. Ito ang susi. Ito ang sandata. Sa ngalan ng lahat ng banal, nanginginig kong panimula. Itinaas ko ang aking kamay na tila isang krus. Inuutusan kita, espiritu na bumihag sa katawan ng aking kapatid. Umalis ka. Tumingin ako ng diretso sa kanya at sa lahat ng lakas na natitira sa akin, isinigaw ko ang pangalan mula sa tala-arawan. Ignacio. Isang segundo, 2 segundo, walang nangyari. Tanging ang tunog ng aming mga hininga at bigla, bumukas ang mga mata ni Marco, pero hindi iyon ang mga mata niya. Itim. Itim na itim. Walang puti. Walang buhay. 2 butas na puno ng kadiliman ng 1,000 taon. Isang ngisi ang gumapang sa kanyang mga labi. At sa isang tunog na parang pinong salamin na nababasag, ang bilog na asin sa kanyang paanan ay biglang pumutok palabas. Gumuho, nawalan ng bisa. Tumayo siya dahan-dahan. Ang kanyang tindig, hindi na kay Marco, mas matikas, mas mayabang. Ikiniling niya ang kanyang ulo. At nagsalita sa isang boses na hindi sa kanya, isang boses na malalim, makapangyarihan, at puno ng libu-libong taon ng paghamak. Hindi iyan ang aking pangalan na po. Bago pa kami makagalaw, sa isang bilis na hindi kayang gawin ng tao, sumugod siya. Hindi sa akin, kundi kay Leo. Isang kamay ang dumaklot sa leeg ni Leo. Isang kamay na may lakas ng bakal. Itinaas niya si Leo mula sa lupa na parang isa lang manyika. Ang mga paa nito'y pumipiglas sa hangin. Napatili ako, ngunit walang boses na lumabas. Ang takot ay isang tapon sa aking lalamunan. Ang mga itim na matang iyon ay bumaling sa akin habang si Leo ay pilit na humihinga. Sino ang susunod kong kukunin, Lyra?
Tanong ng nilalang na may mukha ng aking kapatid. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Siya o ikaw? Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawa na hindi kailanman nagmula kay Marco. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang bagay na primal. Hindi ako makahinga. Hindi ako makasigaw. Ngunit nagawa akong gumalaw. Sa lahat ng lakas ko, itinulak ko si Kuya Marco. Ang katawan niya, ang katawan na minsan kong niyakap ay parang isang pader na bato. Ngunit sa hindi inaasahang tulak, kay ito, bahagya siyang nawalan ng balanse. Ang pagkakahawak niya sa leeg ni Leo ay lumuwag. Iyon lang ang kailangan namin. Leo, takbo! Hinila ko siya. Hila-hila ko siya palayo sa bakuran, palabas ng aming gate. Ang mga paa namin ay halos hindi sumasayad sa lupa. Ang kaluskos ng graba sa aming pagtakbo, ang nag-aapoy naming mga baga, ang tanging tunog na naririnig ko bukod sa mabilis na pintig ng aking puso. Hindi kami lumingon. Hindi namin kailangang lumingon para malaman na sumusunod siya. Nararamdaman ko ang kanyang mga mata sa aking likod, isang malamig na bigat. Sa dulo ng aming kalye, isang ilaw ang papalapit. Ang huling biyahe ng jeep, dumadaan ito sa aming lugar bago tuluyang bumalik sa garahe. Ang aming huling pag-asa. Itinaas namin ang aming mga kamay, sumisigaw, humihingi ng tulong. Huminto ang jeep, ang preno nito'y umingit sa katahimikan ng gabi. Mabilis kaming umakyat at naupo sa pinakadulong bahagi sa sulok kung saan madilim. Salamat po, Manong, hingal na sabi ni Leo. Hindi sumagot ang driver. Isinara lang niya ang pinto at muling pinaandar ang makina. Habang humahayo ang jeep, papalayo sa aming bahay, sa wakas ay nakahinga ako. Ngunit ang bawat paghinga ay masakit. Umupo ako sa malagkit na sahig ng jeep, habang si Leo ay nakasandal sa bakal na dingding. Hinihimas ang kanyang leeg na may mga pasa na. Tumingin ako sa kanya, at ang mga luha na kanina pa nagbabanta ay tuluyan ng bumagsak. Umiyak ako hindi lang sa takot, kundi sa pighati. Ang kapatid ko, wala na. Ang katawan na lang niya ang nandoon. Dahan-dahang iniabot ni Leo ang kanyang kamay. Gamit ang laylayan ng kanyang damit, pinunasan niya ang aking mga luha. Isang kilos na puno ng pag-iingat at pag-unawa. Habang tumatakbo ang jeep sa madidilim na kalsada, sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Pinagmasdan ko ang iilang pasahero. Isang matandang babae na natutulog, ang ulo'y nakasandal sa bintana. Dalawang trabahador na pagod, tahimik na nakatitig sa kawalan. Tila mga manikin. Itinuon ko ang aking tingin sa labas, sa mga ilaw ng poste na mabilis na dumadaan. Ngunit hindi ang mga ilaw ang nakita ko sa salamin ng bintana. Nakita ko ang refleksyon ng loob ng jeep. Nakita ko ang sarili ko, si Leo, ang mga natutulog na pasahero. At nakita ko ang isa pa, isang lalaki, nakaupo sa tabi ko. Sa aking refleksyon, nakatayo ang lahat ng balahibo sa aking batok. Dahan-dahan kong nilingon ang espasyo sa aking tabi. Wala akong katabi. Ngunit sa salamin, nandoon pa rin siya. Isang figura ng isang lalaking nakasuot ng damit mula sa nakaraang siglo. Barong na mahahaba ang manggas. Salakot. Ang mukha niya ay nakatago sa anino. Ngunit alam kong nakatingin siya sa akin. Si Ignacio. Napasigaw ako at napaurong,
Tumama ang likod ko sa kabilang bintana. "Lyra, anong problema?" Gulat na tanong ni Leo. Tumingin siya sa tabi ko. Tumingin siya sa bintana. Wala namang tao dyan. Hindi siya naniniwala. Pero totoo ang nakita ko. At may narinig akong tunog. Isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Klang, klang, kalansing ang tunog ng mga lumang barya. Hindi ito galing sa bulsa ng driver. Hindi ito galing sa mga pasahero. Galing ito sa ilalim ng aming inuupuan. Tila ba may isang dakok ng pirak na barya na gumugulong-gulong sa sahig na metal sa bawat lubak na aming dinadaanan. Sumusunod sa amin. Ang sumpa, sumusunod ito sa amin. Bigla, isang matinis na langit-ngit ng preno. Huminto ang jeep, hindi sa isang paradahan, kundi sa gitna ng isang madilim at mahabang kalsada na walang kabahayan, napapalibutan ng matataas na talahib sa magkabilang gilid. Ang ugong ng makina ay namatay at pinalitan ito ng nakabibinging katahimikan. "Manong, bakit po tayo huminto?" Nanginginig kong tanong. Hindi sumagot ang driver. Ang mga natutulog na pasahero, hindi man lang gumalaw. Dahan-dahan, ang ulo ng driver ay lumingon. Ang mukha niya ay nababalot ng anino. Ngunit ang boses na lumabas sa kanyang bibig, kilalang kilala ko. Isang boses na masaya, mapaglaro at puno ng kasamaan. Ang boses ni Kuya Marco. "Bababa na ba kayo, Lyra?" Hindi ko alam kung paano kami nakatakas. Sa sandaling binigkas ni Marco ang mga salitang iyon, ang pinto ng jeep sa aming likuran ay bumukas ng kusa. Walang nag-isip. Walang nagplano. Tumalon kami. Tumakbo kami sa madilim na kalsada, sa gitna ng matataas na talahib, habang ang tawa ng aking kapatid, ang tawa ng nilalang na iyon, ay humahabol sa amin. Ginuho ng ugong ng makinang muling umandar. Tumatakbo kami hanggang sa ang aming mga baga ay nag-aapoy at ang aming mga binti ay halos bumigay na. Walang direksyon. Tanging palayo. Palayo sa kalsadang iyon. Palayo sa bangungot na iyon. 38 araw. 2 araw na lang. Isang bahay lang ang pumasok sa isip namin. Ang tanging kanlungan. Nang buksan ni Aling Sela ang kanyang pinto, nakita niya kaming dalawa. Sugatan, marumi, basang-basa sa hamog, at wasak ang kaluluwa. Walang tanong, walang paghuhusga. Pinapasok niya kami sa loob ng kanyang munting bahay. Ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas ay pumuno sa hangin, isang halimuyak na gamot sa katawan at sa isip. Pinaupo niya kami sa kanyang maliit na sala. Ang tanging maririnig ay ang mahinang langit-ngit ng kanyang tumba-tumba sa sahig na kawayan habang kinukuha niya kami ng mainit na tsaa. "Nagkamali kami, Aling Sela," sabi ko sa wakas. Ang boses ko'y isang pabulong na puno ng pagkatalo. Tinawag namin ang pangalan, Ignacio, at lalo lang siyang lumakas. Ikinuwento ko ang nangyari sa bakuran, ang jeep, ang refleksyon sa bintana, ang boses ng driver. Nakikinig lang siya, ang mga mata niya ay malalim at puno ng awa. Nang matapos ako, hindi siya nagsalita agad. Patuloy lang siya sa marahan niyang pag-ugoy. "Ang pangalan ay Kapangyarihan, Lyra," sabi niya sa wakas. "Ngunit ang tunay na pangalan, hindi ito ang pangalang ibinigay sa iyo sa binyag. Hindi ito ang pangalang nakasulat sa mga dokumento." Tumingin siya sa akin
Ang mga mata niya'y tila nakikita ang kaibuturan ng aking kaluluwa. Itanong mo sa iyong sarili, Ija. Ano ang ikinakatakot ng isang taong sakim at makapangyarihan na tulad ni Ignacio? Hindi siya takot sa dahas. Hindi siya takot sa Diyos. Huminto siya sa pag-ugoy. Ang katahimikan ay naging mabigat. Ang kinatatakutan niya ay ang kanyang kahihiyan, ang kanyang kasalanan, ang kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang tunay na pangalan ng isang espiritu ay ang pangalan ng kanyang pinakamalaking sikreto. Ang mga kwentong hindi isinusulat sa mga talaarawan. Ang mga binubulong lang sa dilim ng mga matatanda. Mga kwentong binubulong, mga kwento ni Lola. Biglang may pumasok sa isip ko. Isang alaala, isang napakalabong alaala. Bata pa ako noon. Nakaupo sa kandungan ng aking lola habang isinusuklay niya ang aking buhok. Mahilig siyang magkwento. Mga kwento tungkol sa aming pamilya, sa aming lahi. Naalala ko ang isang kwento niya tungkol sa isang ninuno. Isang ninuno na napakayaman ngunit walang puso. Isang ninunong ibinenta ang kaluluwa sa lupa para sa kanyang hasyenda. Hindi niya kailanman binanggit ang pangalang Ignacio. Palagi siyang may ibang tawag dito. Isang pangalan na binibigkas niya ng may halong panunuya at awa. Isang pangalan na parang isang sumpa. May isa pa pong pangalan. Sabi ko, unti-unting nabubuo ang lahat sa aking isipan. Isang pangalan na kinukwento ni Lola. Isang pangalan na wala sa talaarawan. Tumingin sa akin si Aling Sela. Naghihintay. Basilio. Sa pagbigkas ko ng pangalang iyon, isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking gulugod. Bigla akong naunawaan. Nabasa ko sa talaarawan na si Ignacio ay may nag-iisang anak na lalaki na namatay sa isang misteryosong sakit. Pero hindi iyon ang kwento ni Lola. Ang kwento niya ay isinakripisyo ng ninuno ang kanyang anak. Ipinain para makumpleto ang kasunduan sa agimat. Basilio. Hindi iyon ang pangalan ni Ignacio. Iyon ang pangalan ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Tumayo ako. Ang pagod at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Determinasyon. Aling Sela, salamat po. Tumingin ako kay Leo na nakatitig sa akin. Nakikita ang pagbabago sa aking mga mata. Kailangan kong bumalik. At sa aking isipan, umalingaw-ngaw ang bulong ng aking lola mula sa malayong nakaraan. Isang bulong na ngayon ay naging isang sigaw ng pag-asa. Si Basilio. 39 na araw. Gabi. Ang huling gabi. Bumalik kami. Ang pagpasok sa sarili naming bahay ay parang pagpasok sa isang libingan. Ang katahimikan, nakabibingi, mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Ang hangin sa loob ay malamig at hindi gumagalaw. At sa gitna ng sala, nakaupo siya. Si Kuya Marco, hindi gumagalaw sa kanyang paboritong silya. Tila isang estatwa na inukit mula sa anino. Ang mga mata niya'y bukas ngunit walang tinitingnan. Ang tanging palatandaan na buhay pa siya ay ang marahan at ritmikong pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga, malalim at hindi pangkaraniwan, parang ugong ng isang makinang hindi nagpapahinga. Sa ibabaw ng kanyang dibdib, ang agimat. Ang pulang bato ay nagliliwanag sa dilim. Isang mahinang pulso ng liwanag na kasabay ng kanyang hindi normal na paghinga.
tila ito ang puso. At si Kuya ay ang katawan na lang. Bantayan mo siya. Bulong ko kay Leo na tumangulang. Ang mukha ay maputla sa ilalim ng madilaw na ilaw. Kailangan kong ihanda ang lahat. Walang lugar para sa takot. Walang oras para sa pag-aalinlangan. Kinuha ko ang isang maliit na bayong. Mula sa bulsa ko, inilabas ko ang isang maliit na telang nakabuhol. Sa loob nito ay ang lupa mula sa puntod ni Don Ignacio. Ang unang kasalanan na kailangang itama. Sumunod, isang maliit na botelya na naglalaman ng tubig ulan na sinalok namin ni Leo noong isang gabi na walang buwan. Ito ang sinasabi sa tala-arawan. Tubig na walang bahid ng liwanag. At ang huli, ang pinakamabigat sa lahat. Binuksan ko ang isang maliit na kahon na itinago ko sa ilalim ng aking kama. Sa loob nito nakabalot sa puting panyo ay isang bugkos ng buhok ni nanay. Ang huling alaala niya na pisikal kong nahahawakan. Habang hawak ko ito, ipinikit ko ang aking mga mata. Sa isang sandali, halos maamoy ko ang pamilyar niyang halimuyak. Amoy ng sabon at ng pag-aaruga. Isang patak ng luha ang tumulo mula sa aking mata at pumatak sa aking kamay. Pinunasan ko ito agad. Hindi ito ang oras para umiyak. Inilagay ko ang lahat ng sangkap sa bayong. Ang lupa, ang tubig, ang buhok, ang tala-arawan. Handa na ang lahat. Handa na ako. Isang kakaibang kalma ang bumalot sa akin. Ang kalma ng isang taong wala nang maaaring iwalan pa. Ang kalma bago ang pinakamalaking unos. Nang tumayo ako, handa nang tawagin si Leo. Huminto ang paghinga sa sala. Ang ritmikong ugong biglang tumigil. Napalingon kami pareho ni Leo. Dahan-dahang tumayo si Kuya Marco mula sa kanyang pagkakaupo. Ang bawat galaw niya ay mabagal at naninigas, na para bang isang kalansay na muling natututong maglakad. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tumingin siya. Hindi sa kawalan, kundi diretso sa aking mga mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita ko siya. Ang tunay na Kuya Marco. Isang kisap mata ng pagkilala. Isang bakas ng kaluluwang nakakulong sa loob. Binuksan niya ang kanyang bibig. At isang boses na basag at puno ng paghihirap ang lumabas. Ang tunay niyang boses, "Lira, tulungan mo ako." Isang huling pagsusumamo. Isang huling pag-asa. At sa isang iglap, nawala ito. Ang kanyang mga mata ay muling naging itim na itim. Ang kanyang muka ay muling naging isang walang emosyong maskara. Ang boses na muling lumabas sa kanyang bibig ay malalim, makapangyarihan at puno ng tagumpay. Oy, huli na ang lahat. Ika-40 araw. 11:30 ng gabi. Ang hangin sa sementeryo ay mabigat at malagkit. Ang buwan ay isang manipis na gasgas sa kalangitan. Ang liwanag nito'y halos hindi tumatagos sa makakapal na ulap. Sa malayo, ang alulong ng mga aso ay parang isang panaghoy para sa mga kaluluwang hindi matahimik. Dinala namin siya rito. O mas tamang sabihin, nagpadala siya. Tila ba alam niya na ito ang huling yugto at nasisiyahan siyang paglaruan ang kanyang mga biktima hanggang sa huling sandali. Nakatayo kami sa harap ng puntod ni Don Ignacio, o ang dapat sanang puntod niya. Ang lupa sa ibabaw nito ay tila gumagalaw. Bahagyang umuumbok at lumulubog na parang isang dibdib na humihinga. Isang kahangalan, sabi ng boses ni Ignacio mula sa bibig ni Marco. Ang ngisi sa kanyang muka
ay mas malawak ngayon, halos hindi na tao. Inakala ba ninyo na kaya ninyong itama ang isang kasunduang isinulat sa dugo? Hindi ko siya pinansin. Inilabas ko ang mga sangkap mula sa bayong, ang lupa, ang tubig, ang buhok ni nanay. Inilapag ko ang mga ito sa tabi ng puntod. Leo, ngayon na. Sigaw ko. Sumugod si Leo. Hindi para saktan si Marco, kundi para agawin ang atensyon niya. Isang pain, isang sakripisyo. Ngunit ang nilalang na kaharap namin ay hindi tao. Sa isang kumpas lang ng kamay ni Marco Agnacio, si Leo ay tumilapon sa hangin na parang isang basahan at bumagsak sa isang kalapit na nityo. Umungol siya sa sakit. Walang makakahadlang sa akin, sabi ni Ignacio. Naglakad siya palapit sa akin. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga puntod ay nawala. Ang sementeryo ay naging ang aming sala. At sa sahig, nakahiga si nanay, humihinga ng may kahirapan. Ang mga matay nakatingin sa akin, puno ng pagsisisi. Bakit, Lyra? Bakit mo hinayaan? Isang ilusyon. Alam kong isa lang itong ilusyon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Patawad, nanay, bulong ko. At nang imulat ko ang mga ito, bumalik ako sa sementeryo. Nakatayo na siya sa mismong harapan ko. Isang kamay ang nakaamba para dakmain ako. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa aking likuran, si Leo, duguan ang noo, ay muling sumugod at niyakap si Marco mula sa likod. Ginagamit ang lahat ng bigat at lakas niya para pigilan ito. Lyra, gawin mo na! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng paghihirap. Iyon na ang pagkakataon ko. Binuksan ko ang talaarawan sa pahina ng ritual. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang mga salita ay lumalabo sa aking mga luha. Sa lupang iyong pinagmulan, sinimulan kong basahin habang isinasaboy ang lupa mula sa puntod sa paanan ni Marco. Sa tubig na walang liwanag, iwinisik ko ang tubig ulan at sa dugo na iyong kinuha, inilapag ko ang buhok ni nanay sa ibabaw ng puntod. Isang malakas na sigaw ang kumawala kay Marco. Isang sigaw na dalawang boses, ang kay Marco at ang kay Ignacio, na nag-aagawan. Nagpupumiglas siya at si Leo ay hirap na pigilan siya. Hindi mo ako mapipigilan, sigaw ng boses ni Ignacio. Ang aking mga mata ay napako sa agimat. Iyon ang huling piraso. Kailangan kong maalis iyon sa kanya. Sumugod ako. Sa gitna ng kaguluhan, habang nagpupumiglas sila ni Leo, isinuksok ko ang aking kamay at hinablot ang kwintas. Ang metal ay nagyayelo sa aking balat. Ang pulang bato ay nag-aapoy. 1,000 tinig ang sumigaw sa loob ng aking isipan. Ngunit hindi ako bumitaw. Sa isang malakas na hila, napigtas ang kadena. Hawak ko na ito. Itinapon ko ang agimat sa ibabaw ng puntod. At sa sandaling lumapat ito sa lupa, ang buong sementeryo ay yumanig. Ngunit hindi pa tapos. Ang pangalan, ang huling susi. Bumitaw si Marco Ignacio kay Leo at humarap sa akin. Ang mga matay nag-aalab sa galit. Sinakal niya si Leo. Itinaas muli. Ang mga paa ni Leo ay pumipiglas. Nauubusan na siya ng hangin. Ang orasan sa lumang kampanaryo ng simbahan ay nagsimulang tumunog. Hating gabi na. Wala ng oras. Tinitigan ko ang halimaw na may mukha ng aking kapatid. Tinitigan ko ang sakit sa mga mata ni Leo. At sa isang tinig na mas malakas kaysa sa alulong ng hangin,
Sa isang tinig na puno ng pighati at pagmamahal at galit, isinigaw ko ang pangalan ng kanyang kasalanan. Pinapalaya kita, Basilio. Sa sandaling lumabas ang pangalang Basilio sa aking bibig. Ang hangin ay huminto. Ang alulong ng mga aso ay natigil. Ang tunog ng kampana ay naputol. Ang buong mundo ay tila huminto sa paghinga. Naghihintay. Isang tunog. Nagsimula ito bilang isang ungol mula sa lalamunan ni Marco. Isang ungol ng hindi makapaniwalang sakit. At unti-unti, ito'y lumakas. Lumakas hanggang sa naging isang sigaw. Isang sigaw na hindi galing sa tao. Puno ito ng galit ng 100 taon. Ng pighati ng isang amang pinatay ang sariling anak. Ng pagkasuklam ng isang kaluluwang nabunyag ang pinakatatagong sikreto. Ang sigaw na iyon ay tila pumupunit sa mismong hangin. Ang katawan ni Kuya ay nanginig ng marahas. Ang pagkakasakal niya kay Leo ay bumitaw. Bumagsak si Leo sa lupa, humihingal at umuubo. Mula sa dibdib ni Marco, isang maitim na usok ang nagsimulang lumabas. Makapal, masangsang, amoy ng nasunog na osono at ng lupang matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ang usok ay umikot sa kanya, isang itim na buhawi na puno ng mga bumubulong na tinig. At sa isang mabilis na paghigop, ito'y pumasok, sinipsip ng agimat na nakapatong sa puntod. Ang pulang bato sa gitna ng kwintas ay nagliwanag ng napakatindi. Isang huling desperadong pulso ng kapangyarihan. At pagkatapos, crack. Isang tunog na parang yelong nabibiyak. Ang pulang bato ay nagkaroon ng lamat. Isa, dalawa, hanggang sa ito'y naging isang sapot ng mga bitak. At sa isang kisap mata, ito'y sumabog, hindi sa isang malakas na pagsabog, kundi sa isang tahimik na pagdurog. Naging abo. Naging alikabok na itim na tinangay ng unang ihip ng hangin. Ang itim na usok ay naglaho. Ang sigaw ay huminto. At si Kuya Marco ay bumagsak. Isang pagbagsak na walang lakas. Parang isang manikin na pinutulan ng tali. Kuya. Tumakbo ako palapit sa kanya. Tinakbo namin ni Leo. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa aking kandungan. Ang kanyang mukha maputla. Ang kanyang mga mata ay nakabukas at nakatingin sa akin. Hindi na ito itim. Hindi na ito blanco. Ito ang mga mata ng kapatid ko. Puno ng pagod, puno ng pagsisisi. Lyra, he said, his voice a dry cracking whisper. So sorry. Iyon lang. Isang salita, isang hininga. At ang liwanag sa kanyang mga mata ay dahan-dahang nawala, na parang isang kandilang naubusan ng mitya. Ang huli niyang hininga ay isang banayad na buga ng hangin sa malamig na gabi. Wala na siya. Ang sumpa ay nabali, ngunit ang presyo ng pagkabali nito ay ang buhay ng taong nagsimula ng lahat. Ang kabayaran ay naibigay na. Niyakap ko ang wala ng buhay na katawan ng aking kapatid. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humikbi. Ang mga luha ay basta na lang dumaloy mula sa aking mga mata. Tahimik at walang katapusan. Tulad noong gabing namatay si nanay. Ang sakit ay pareho. Ang bigat ay pareho. Ngunit ngayon, may kasama itong kirot ng pagkakasala. Nanatili kami roon ni Leo sa gitna ng mga patay. Hanggang sa ang unang sinag ng araw ay nagsimulang gumuhit sa kalangitan. Ang sementeryo ay muling naging tahimik. Payapa. Bago kami tuluyang umalis,
Habang tinatakpan namin ng lupa ang puntod na aming binuksan, isang tunog ang narinig namin sa huling pagkakataon. Isang mahinang kalansing mula sa ilalim ng lupa. Ang tunog ng isang barya na nahulog sa kawalan. At pagkatapos, katahimika. Isang taon. Lumipas ang isang taon. Tahimik na ang bahay. Malinis. Wala na ang amoy ng lumang papel at takot. Napalitan na ito ng amoy ng sahig na bagong linis at ng mga bulaklak na inaalay ko sa altar tuwing linggo. Mag-isa na lang ako. Dumadalaw pa rin si Leo paminsan-minsan. Nagdadala ng pagkain. Kinakamusta ako. Ngunit may distansya na sa pagitan namin. Isang espasyong hindi kayang punan ng mga salita. Isang espasyong nilikha ng mga multo na kaming dalawa lang ang nakakakita. May utang na loob ako sa kanya na hindi ko kailanman mababayaran. At marahil, iyon mismo ang pader na nakapagitan sa amin. Ang mga kapitbahay ay bumalik na sa dati. Ang mga tsismis ay napalitan na ng mga bagong kwento. Ang trahedya ng aming pamilya ay isa na lang lumang sugat sa alaala ng aming barangay. Natuto na akong mabuhay muli. Natuto na akong matulog ng hindi binabangungot. Natuto na akong ngumiti. Ngayong gabi, gaya ng dati, lumapit ako sa altar. May 2 litrato na roon ngayon. Ang kay nanay at ang kay Kuya Marco. Sa ilalim ng kanyang litrato, nakasindi ang isang kandila. Sinindihan ko ang isang stick ng insenso. Ang mabango nitong usok ay umakyat sa hangin. Isang tahimik na dasal. Tinitigan ko ang litrato ni Kuya. Hindi ang litrato niya bilang isang lalaking binalot ng kasakiman, kundi isang lumang litrato noong mga bata pa kami. Nakangiti siya at ako'y nakasakay sa kanyang likod, masaya. Walang muwang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na malungkot, pero totoo. Pinatawad ko na siya. Pinatawad ko na ang sarili ko. Iyon ang tanging paraan para makalaya. Nang akma na akong tatayo para patayin ang ilaw mula sa isang madilim na sulok ng sala. Sa lugar kung saan dating nakaupo ang paboritong silya ni nanay, may narinig ako, isang pamilyar at nakakakilabot na tunog. Hindi ito malakas. Halos isang bulong lang sa katahimikan ng gabi. Ngunit para sa akin, ito'y kasing lakas ng isang kulog, isang mahinang tuyong ubo.